Magandang umaga po, Sir Bob. Tawagin na lang akong Edmar from Mandaluyong. May naging experience po kasi ako dati na tumatak talaga sa isipan ko. Sa online po pala yung trabaho ko at panggabi yung schedule ko. Bagong lipat lang ako sa apartment ngayon dahil ang last na apartment na nirentahan ko masyadong maingay. Mga kapitbahay na walang pakialam sa oras. Kaya lumipat ako dahil naapektuhan na yung trabaho ko nun. 2-story yung nirentahan ko ngayon dahil may ka-share ako ng bayad sa rent. Mag-asawa ang mga ito na wala pang anak pero may alaga silang pusa. Nauna sila sa akin sa apartment na to. Pang night shift din ang schedule ng babae. Call center siya. Yung lalaki naman ay pang mid shift, 2 p.m. to 10 p.m. Solong-solo ko yung bahay kapag gabi at malaking advantage ito para sa akin. Yung mga naunang buwan ay swabe lang hanggang sa sumapit ang buwan ng Agosto. Nagulat na lang ako sa isang malakas na kalabog sa kusina. Nagmamadali akong i-check ito kung anong nangyari. Nadaddan ko noon yung pusa ng mag-asawa na si Lily. Parang nanggagalit ito habang nakatingin sa kung saan. Nangangaliskag nga ang buntot nito at umaangil sa may pintuan ng kusina. Mabilis ko itong sinaway dahil naantala ng pusang si Lily yung trabaho ko. Nakakalat kasi sa sahig ang mga empty galon ng tubig at may 1 galon ang natapon. Kaagad kong niligpit yung paligid. Mahirap kasing pabayaan ito dahil baka may madulas. Matapos kong linisin ay binuhat ko na yung pusa na weirdo kong umasta ng gabing yon. Nanatili kasi itong nakatingin sa pintuan sa may kusina. Parang may nakikita ito na hindi ko nakikita pero ayokong makita. Kaya dinala ko na lang yung pusa sa itaas. Nilapag ko ito sa balkonahe ng room ko. Ilalabas ko na lang siya mamaya after ng duty dahil baka magkalat na naman siya at ayokong maistorbo na naman sa trabaho ko. Nung sumunod na gabi, narinig ko naman ang matinis na boses ni Lily. Umaalingaw-ngaw sa atahimikan ng gabi ang ginawa niyang pag-angil na para bang may kalaban. Nagsimula na akong mairita nun. Idagdag pa yung nakarinig ako ng kahol ng isang aso sa mismong looban ng apartment. Nahahati yung atensyon ko sa trabaho at sa pusa. Nagtataka din ako kung papaanong nakapasok yung isang aso sa loob ng apartment namin. Malaking abala talaga yon para sa akin. Nagmamadali akong lumabas ng kwarto ko. Naririnig ko pa rin yung galit na boses ni Lily at yung kasagutan naman nitong aso na walang tigil sa pagkahol. Tumagdag pa sa pagkairita ko nang marinig ko ang kalabugan sa kusina na para bang may nagrarambol. Napilitan akong tumayo para i-check yung kumusyon sa baba. Klarong-klaro sa pandinig ko na nakikipag-away si Lily sa isang aso na narito sa loob. Malakas kong tinawag yung pangalan ng pusa pero isang kahol ng aso ang sumagot. Sumunod naman yung alulungan ng mga aso sa labas at hindi ko mapigilang pagtaasan ng mga balahibo sa katawan. Kakaiba sa pairamdam. At heto na ngayon nakakatakot na parte, Sir Bob. Pagkababa ko ay tanging si Lily lang ang nakita ko sa may kusina. Nagtataka pa ako dahil wala akong nakitang kahit anino ng isang aso. Pero malinaw sa pagkakarinig ko kanina na nasa loob mismo ng bahay nagmumula yung kahol ng aso. Katulad nung isang gabi ay nakatayo si Lily, isang dipalang ang pagitan mula sa pintuan sa kusina. Umaangil pa rin ito sa hangin. Parang doon na nag-sink in sa akin na may kakaiba sa bahay na yon. Natakot ako nang wala sa oras pero pinilit ko pa rin pakalmahin yung sarili ko at binuhat ulit si Lily at sinama paakyat. Sa isip ko pa noon na kapag nangyari na naman ito bukas ay magsasabi na talaga ako sa mag-asawa. Sa ikatlong gabi, day off pero busy pa rin ako dahil may side hustle akong inaasikaso. Akala ko ay medyo makakapag-relax na ako dahil hindi na nag-iingay si Lily. Pero pagsapit siguro ng 8:00 ng gabi yon, narinig ko na naman yung kalabugan sa kusina. Mariin akong napapikit ng mata. Kapag nagtuloy-tuloy na ganito ay may hirapan na akong magstay pa doon. Kailangan ko na naman lumipat. Panibagong adjustment na naman kung sakali.
Naririnig ko na naman yung sunod-sunod na pagkahol ng aso sa loob mismo ng bahay. Nagdalawang isip pa ako kung bababa o hahayaan na lang. Mabuti na lang at day off ko ngayon at hindi naman ganun karami yung ginagawa ko sa sideline. Papetics lang naman ito kaya hinayaan ko na lang muna si Lily sa baba. Hinintay ko na lang na dumating yung amo niya at bahala na siya ang mag-ayos. Irason ko na lang na naatulog ako. Kaya imbis na awatin yung pusa sa hindi nakikitang kaaway nito sa baba, pinakinggan ko lang ito. Sunod-sunod ang ginawa nitong pagkahol kapag inaangilan ito ni Lily. Ganon din ang nakakakilabot na alulungan ng mga aso sa labas. Kapag kumahol yung aso sa loob, nagsisipagkahulan din yung mga alagang aso ng ibang tenants sa labas. Maingay pa kaysa sa magdamag na videoke ng kapitbahay sa nauna kong narentahan. Natakot na akong bumaba dahil wala nang tigil ang pagkahol ng di nakikitang aso sa loob. Tapos may narinig pa akong boses ng isang lalaki na para bang tinatawag yung pangalan ng asong yon. Yung boses din ng lalaking tumawag ay nasa mismong looban ng apartment na nirerentahan ko. Nakakatakot lang, Sir Bob, dahil hindi ko kilala yung boses ng lalaki at ako lang naman ang naroon dahil kadalasan mga 11 pa yung dating ng lalaking tenant. Natakot na akong lumabas. Narinig ko rin yung takot ng ngiyaw ni Lily at hindi ko alam kung saang sulok na ito nagsusumiksik. Iniisip ko nung una kung nalooban ba kami. Pero napatigil ako nang marinig ko ang pag-uusap, katulad ng kung paanong kausapin si Lily ng mga amo nito. Siguro, katulad ng hindi nakikitang aso, ay multo na rin yung lalaking kumausap dito. Sa totoo lang ay hindi ako matatakotin na tao, pero ayoko rin naman makakita ng isang multo. Kaya hindi ko na talaga sinubukang silipin pa yung mga nasa baba. Pero hindi ako natulog. Sinadya ko talagang hintayin yung lalaki na nag-aalaga kay Lily na dumating bago ako lumabas ng kwarto. Mga lampas 10:00 na yon, tumahimik ang buong kabahayan. Nakakabingi nga yung katahimikan kaya mas lalong nanigas yung katawan ko. Basta nanatili lang ako sa kwarto ko at nakikiramdam sa paligid. Nang nasiguro ko nang nakauwi na yung amo ng pusa ay saka ako nagmadaling lumabas. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Kinausap ko agad ito tungkol sa misteryosong boses ng lalaki at yung kahol ng aso. Tiningnan ako nito pero kalmado lang siya nagsalita. Ramdam ko na matagal na nilang alam na may ibang naatira sa unit namin na hindi nakikita. At yun nga po, ikinuwento niya sa akin na bago sila umupa sa apartment na yon ay may nauna pa sa kanilang tenant, isang lalaki at yung aso nito. Ayon sa landlady ng apartment na harmless naman yung mga ito. Namatay kasi pareho yung lalaki at yung aso nung binaha sa naturang lugar. At ang gabing yon ay death anniversary pala ng mga ito. Kapag may naririnig daw silang boses ng lalaki, ay alam nilang sinusundo nito yung kaluluwa ng alaga nitong aso na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa apartment na yon. Nagulat lang din ako sa nalaman na may kaluluwa pala ang mga aso o mga hayop. Parang kahit sa kabilang buhay ay nananatili pa rin ang loyalty nito sa amo nito at pinangahawakan pa rin na bantayan ang naturang unit. Ang rason ng mag-asawa kung bakit hindi sila umaalis sa lugar na yon ay safe naman daw kasi. Isa pa, harmless naman yung multo ng aso at ng lalaki, kaya walang dapat ikabahala. Ayaw ko pa ba nun, may bantay na kami sa unit namin. Tungkol naman sa pusa nilang si Lily, ay ilalagay na raw niya ito sa loob ng kwarto nila para hindi na ako maistorbo sa trabaho. Kaya ito, hanggang ngayon ay nandito pa rin ako sa apartment. Ito lang, Sir Bob, ang kwentong kababalaghan ko. Salamat po sa pagbabasa at sana ay marinig ko ito sa inyong channel. Good morning po, Sir Bob. Just call me Miriam from Lapu-Lapu City.
Isa na po akong 4th year college student ngayon. At ang creepy story na i-share ko ay tungkol sa pinag-OJT-han kong lugar. Mga 3 sakay po siya sa bahay namin yung school na pinapasukan ko. Kaya need ko na makahanap ng pag-OJT-han na accessible lang sa school. Hindi naman ako nahirapan sa paghahanap. Nakapasok ako sa isang private school na stay-in ang mga teachers at student teachers. I grabbed the opportunity since pwede lang naman lakarin ang school ko mula dito. May 3 floor nga po pala yung naturang school. Sa likurang bahagi ang mga dorms ng teachers at student teachers at isang playground park ang gitnang bahagi na pinalilibutan ng iba't ibang klase ng puno. Honestly, may pagka-eerie yung lugar, lalo na doon sa playground part. First 3 months ko doon ay natatakot akong tumambay o magtagal sa bahaging yon. Hindi ko nga alam kung bakit. Pero pakiramdam ko na parang may mga matang naasunod sa lahat ng mga galaw ko. Basta mahirap po i-explain. Meron din ako napapansin sa dorm ko na madalas ko rin na nakikita sa isa sa mga rooms ng mga estudyante. Medyo weird kasi na may bakat ng kamay yung ceiling ng room. Take note na hindi lang yun basta dumi. Hulmang-hulma talaga yung bakat ng 4 na kamay ng isang malaking tao. Ilang beses ko nang sinubukan na alamin kung sino sa mga kasamahan ko ang kasukat ng kamay sa ceiling. Pero wala ako nakitang tugma ang sukat. Imposible din ng mga bata ang may gawa dahil kisame yon. At hindi lang sa classrooms ko ito nakikita. May ganun din sa dorm namin. Yung room na pinag-stayan ko ay may ganun din. Medyo nababahala na rin ako sa kakaibang bakat ng kamay na yon. Nahihiya naman ako mag-open up sa mga kasama ko dahil baka isipin nilang napaparanoid ako o nag-i-imagine ng mga bagay-bagay. Inignore ko na lang muna at nag-focus ako sa OJT ko. One time, minatuklasan akong secrets na akala ko guni-guni ko lang. May okasyon kasi noon sa pinag-OJT-han kong school. Tapos na taon na busy rin kasi malapit na yung graduation namin at 3 weeks na lang matatapos na rin yung OJT ko. Dapat late akong babalik sa dorm noon. Kaso itong ka-roommate ko sobrang ligalig. Hindi niya ako tinatantanan hanggat hindi ako pumapayag. Mabuti na lang talaga at hindi pa deadline kaya ipinagbabukas ko na lang. Pagtapa ko pa lang sa gate ng pinag-OJT-han kong school ay bigla akong naging uneasy. Idagdag pa na parang uulan ng araw na yon kaya medyo madilim yung paligid. Madamig din yung simoy ng hangin na ikinatayo ng balahibo ko. Alam niyo yung feeling na parang may nakatingin sa'yo pero wala ka namang kasabay na maglakad? Ganun ang naramdaman ko that time. Kinabahan na nga ako noon dahil alam ko na kanina patapos yung okasyon ng pinag-OJT-han ko. Kaya kung may ibang tao man sa paligid ay tiyak nasa faculty ang mga yon. Bigla akong tumingala sa part na feeling ko naroon yung nakatingin sa akin. Pero wala talaga akong makita na ibang tao kundi yung 4 na bakas ng bakat na kamay na nasa dingding. Hindi ko pwedeng baliwalain yung naramdaman kong takot pero hindi ko naman pwedeng hayaan din yung dormmate ko. Maingat pero mabilis akong naglakad papunta sa dormitory. Nadagdagan yung takot ko sa isiping kailangan pang dumaan sa playground. Sobrang tahimik ng paligid. Ramdam ko na nga po ang panginginig ng mga tuhod ko noon dahil naririnig ko ang mabilisang paggalaw ng mga dahon. Para bang may maliksing hayop yung nasa taas nito. Kaya mas binilisan ko pa ang paglalakad. Pakiramdam ko talaga noon ay may naasunod sa akin. Paakyat na ako sa hagdan papunta sa room ko. Nang maasalubong ko yung boyfriend ng dormmate ko. Nagmamadali itong malakad na para bang nakakita ng halimaw. Tapos bigla itong tumigil sa harap ko at nanlaki ang mga mata nito habang may tinuturo sa likod ko. Napasigaw na nga siya sa takot na bumalik sa pinanggalingan nito. Kahit takot ako ay nilingon ko yung tinuturo nito kanina. Wala naman akong naabutan kundi yung 4 na bakas lang ng kamay na bumakat sa ceiling. Naguguluhan na ako kung anong nangyayari
kaya patakbo akong pumunta sa room ko. Nawala na yung kabang naramdaman ko, pero ang nadatnan ko ay maraming tao sa room ko. Nandun yung may-ari ng pinag-OJT-han kong school, 3 regular teachers, yung principal. Yung dormmate ko naman umiiyak na nakaupo sa isang tabi. May pasa ito sa labi at duguan ang noo, habang ang boyfriend naman nito na naasalubong ko kanina ay nakayuko na para bang may kinatatakutan. Nakatali na rin ng lubid ang 2 kamay nito. Maraming bakas ng bakat ng kamay sa dingding at kisame ng room ko. Ayon sa may-ari ng school, nagtangka raw na magnakaw yung dormmate ko at yung boyfriend niya. Nakonsensya raw ang dormmate ko at nagbalak mag-back out sa plano. Hindi pumayag yung boyfriend nito kaya binugbog siya. Mabuti na lang daw at nahuli siya ng bantay ng school. Tinanong ko naman kung sino yung tinutukoy nilang bantay dahil wala naman akong nakita nang maabutan sila. Pero ang sagot lang ng regular teachers na nakausap ko, matagal na raw doon yun. Hindi ito basta-basta nagpapakita sa kung sino. Maski nga sila ay hindi rin nila kilala ang sinasabi ng may-ari na bantay ng school. Ang alam lang nila na hanggat naroon pa ito sa school na yon ay walang kahit sino ang maapagtatangka ng masama. Hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin kung sino ang bantay ng school na pinag-OJT-han ko. Pero takot din naman akong makita yung itsura nito. Iisipin ko pa lang na may 4 na malaking kamay ito na bumabakat sa dingding at kisame, ay sure ako na hindi ito pangkaraniwan. Ito lang po, Sir Bob, ang creepy story ko. Hopefully ay mabigyan nyo ng chance na mabasa ito. Maraming salamat po sa oras. Hello po Sir Bob at sa lahat ng mga listeners. Tawagin na lang akong Audrey from Cordova, Cebu. Bata pa lang po ako ay kinahihiligan ko ng makinig ng mga kwentong kababalaghan. Dati nga kapag may brownout ay palagi kong inaabangan na magkwento si Lola. Isa po ang story na i-share ko sa ngayon, ang story ng pinsan ni Mama. Taong 1970s pa po ito nangyari. Bali hindi pa po kami naatira sa lupang kinatitirikan ng bahay namin. Isang isla po ang lungsod ng Cordova, kaya mga bato sa pampang ang makikita. Kukunti pa lang din yung mga bahay noon. Mas maraming ligaw na damo, naglalakihang mga puno ng prutas, at maswertehan kapag may gulay na tumutubo sa bakanting lote. Isa na ang lupang kinatitirikan ng bahay namin doon. Madalas ay saging at root crops. Pero kinailangan ang lugar na ito dahil ayon sa mga matatanda, may bantay daw ang lupa. Isang batang sobrang puti raw ang laging nakikita ng mga napapadaan dito na nakaupo sa bilugan na bato. Madalas na nagpapakita ito tuwing sumasapit ang tanghali hanggang hapon, tapos ay 3:00 ng madaling araw. Kaya iniiwasan nila na mapadaan dito banda, kahit ito pa ang pinakabukana ng shortcut na daan papunta sa lungsod. Kailangan na magsabi ng tabi-tabi po. Ito namang tita ko ay hindi naniniwala sa mga ganon. Sa katigasan ng ulo niya na kahit ilang beses na siyang pinagbawalan ni Lola ay hindi pa rin siya nakikinig. Isang beses, dumaan siya dito galing sa dagat. Malayo pa lang ay hindi na siya mapalagay. Kinakabahan siya na mahirap ipaliwanag daw. Pero ang iniisip niya kasi noon ay kapag dito siya dumaan ay makakarating siya agad sa lungsod kung saan matatagpuan ng palengke. Sinabihan na siya ng mga kasama niya na huwag dumaan dahil malapit ng magtanghalian. Baka kako bigla namang sumulpot yung batang maputi. Pero dahil likas na matigas ang ulo ni tita kaya hindi siya sumunod. Kahit na aminado siya na nakaramdam na siya ng kakaiba. Tumuloy pa rin si tita. Ang malala ay nakakita siya ng hitik sa bunga na puno ng saging. Kaya naisip niya na kapag nakapitas siya ng kahit isang buwig ay tiyak na marami siyang mabibiling pagkain kapag nabenta niya ito sa palengke.
Pinaghalong excitement ng kaba ang naramdaman daw ni tita ng mga sandaling yon. Nakalimutan na niya ang oras dahil hindi lang saging ang mga napitas niya. Nawili siya sa nakikita niyang grasya sa harapan. Tuwang-tuwa pa siya nang mapansin niya ang mahinang sitsit. Doon siya napatigil. Ilang beses siyang napalingon pero wala siyang makitang kahit sino. Dumura siya sa lupa at hinamon niya ang nagsitsit sa kanya na magpakita. Napamura siya nang wala sa oras dahil bumungad sa kanya yung isang batang ubod ng puti na nakaupo sa bato. Siguro nasa edad mahigit 5 o 7 taon gulang yon. Puti rin ang buhok nito. Yung mga mata nito ay mas malaki pa ang puti kaysa itim. Seryoso daw itong nakatitig sa kanya. Katabi nito ang isang ahas na asing laki ng binti niya ang katawan. Sa takot ni tita ay naiwanan pa niya yung dala niyang basket na naglalaman ng mga huling shells at mga pinitas na prutas. Pagka-uwi niya, nakangiwi na siya. Hirap na siyang magsalita. Nanginginig si tita sa takot. Isang linggo rin na pabalik-balik ang kanyang lagnat. Dinala na siya sa center pero walang makitang dahilan kung bakit daw siya nilalagnat. Pinatawag ang nakasama niya ng araw na umuwi siyang nanginginig. Nalaman ni na Lola na dumaan nga siya sa lupang may bantay na puting bata. Pinatingnan si tita sa isang albularyo at nalaman nila na nagalit ang bantay ng lupa dahil nagnanakaw si tita. Sinabihan sila ng albularyo na maghanda ng inihaw na manok na walang timpla, pati na matatamis na pagkain sa loob ng 7 araw. Humingi rin daw ng tawad sa bantay ng lupa. Dahil sa takot nila Lola na matuluyan si tita, sinunod nila ang payo ng albularyo. Makalipas ng 1 linggo, nakakapagsalita na ng tuwid si tita. Nangako naman ito na susunod na sa mga magulang. Hindi siguro ito kasing scary ng mga naunang nagpadala sa inyo ng kwento. Pero para sa akin, kung sakali man na ako ang nasa lugar ni tita, ay matatakot talaga ako. Isa rin sa natutunan ko sa experience ni tita na kailangan hindi lang ang normal na tao ang respetuhin natin, pati na ang mga bantay ng kalikasan at ang mga elemento. Isa itong kwento ni Lola sa amin kaya nahiligan ko rin talaga ang mga mystery and horror stories na mapasa hanggang ngayon ay daladala ko. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento. Thank you po kung inyong mabasa at sana ay ma-feature nyo to sa channel. Magandang gabi sa inyo Sir Bob at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Ako si Cheryl, Tubong Surigao. Ang kwentong i-share ko po sa inyo ay isang kakaibang kababalaghan na nangyari sa buhay ko. Meron po akong best friend na kakaiba sa lahat. Katulad ng isang albino yung features ng katawan niya. Maputi ang buhok at kilay. Yung mata niya, mas marami pa ang puti kaysa sa itim. Tapos maputla yung balat niya na may pintik-pintik sa buong katawan. Palagi nga po siyang nabubuli sa school namin noon, hindi lang dahil sa iba siya sa amin, kundi dahil may something po sa kanya. Binubuli po siya pero walang kahit isa sa amin ang nagtatangkang saktan siya. Ganito po kasi yon. Bago ko siya naging kaibigan ay may narinig akong usap-usapan ng mga kaklase ko noon na may lilipat sa school namin na anak ng engkanto. Yan po ang tawag nila sa mga katulad ni Silk. Silk po ang palayaw ko sa kanya noon dahil sa kulay ng balat at kutis niya. Ayun nga po. Sabi ng mga kaklase ko na doon na po sa dating school nito ay lahat ng nagbubuhat ng kamay kay Silk ay naaaksidente. Madalas nga daw ay may mga nalalagdag sa puno, nalulunod sa ilog, napapatid, nadadapa o kung anuman. Yung para bang may bantay daw itong si Silk na hindi nakikita at ito raw yung gumaganti tuwing sinasaktan siya ng mga batang salbahe. Isang beses,
nasaksihan ko ang sinasabi nilang hindi nakikitang bantay ni Silk. Naglalakad kami noon pa uwi nang harangin kami ng iilang pasaway na estudyante. Sinisigawan nila si Silk na ngayon daw nito ilabas ang kung sino mang tinatago nitong bantay. Tapos pinagbabato kami ng mga ito ng bulok na prutas. Maya-maya, ramdam kong parang umiinit yung paligid. Nakita ko pa nga yung dahon na parang ang bagal ng usad ng pagbagsak. Parang tumigil din yung takbo ng oras. Tapos nakita ko na lang yung isang nakatalikod na naabuting babae na sinalo ang mga bulok na prutas na binato sa amin. Sinasalo niya ito tapos binabato pabalik sa mga salbahing bata. Hindi pa nga ito nakontento, naglabas ito ng ipo-ipo mga dahon tapos pinaghahabol nito sa mga takot ng salbahing bata. Takot na takot ka silang nagsitakbuhan at maski nga ako ay hindi maapaniwala sa nakita. Nagtatago pa nga ako noon sa likod ni Silk dahil alam ko na hindi tao yung babaeng tumulong sa amin nung araw na yon. Kung i-describe ko siya, may mahaba at blood itong buhok na halos sumasayad na sa lupa. Matulis ang magkabilang tenga nito. Katulad ni Silk ay may pintik-pintik ang balat nito at maliit din ang itim ng mata. Tapos narinig ko mula sa bibig ni Silk na nagmamakaawa dito kung kailan siya nito kukunin. Hindi nagsasalita yung misteryosong babae pero mababakas sa mga mata nito ang kalungkutan. Bigla na lang naglaho yung babae na tinawag ni Silk ng mama. Tiningnan ko lang yung kaibigan ko at hindi maapaniwala. Medyo hirap pa rin mag-sink in sa utak ko kung namalikmata lang ba ako, na naginip o totoo yung mga nakita ko. Pinagkukusot ko pa yung mga mata ko noon kung tunay ba yung nakikita ko. Pero tinanong lang ako ni Silk noon kung mananatili pa rin ba akong kaibigan niya o katulad ng ibang bata na iiwasan din ako dahil nalaman ko raw yung sikreto niya. Pero syempre, hindi naman ito ang basehan ng pakikipagkaibigan ko sa kanya. Ang hindi ko lang maisip na unique talaga yung friend ko. Mantakin mo ba namang bibantay ito na hindi nakikita ng iba at hindi lang isang bantay, kundi nanay niya pala yung bantay na nagpoprotekta sa kanya lagi. Maswerte pa nga ito na may tagapagtanggol ito sa oras na nanganganib siya. Isang advantage kung bakit ko siya napiling maging kaibigan din. Wala kasing magtatanggol sa akin. Isa akong anak sa bitak na kawayan. Madalas na bansag sa akin at ang nag-ampon sa aking mga magulang na araw-araw ay nagbubugbugan. Kung sakaling kukunin man si Silk ng kanyang engkantong nanay, siguro ay pipiliin ko na lang sumama sa kanya dahil sa tingin ko ay mas safe akong kasama siya kaysa sa paligid ko. At least diba, kahit hindi tao yung nanay ni Silk ay nanatili itong nagbabantay sa kanya. Nakuha pa nitong proteksyonan siya sa abot ng mga kaya. Mas matatawag pa ngang nanay ito kesa sa kinilala kong nanay na walang ibang ginawa kundi magbungangat, magsugal at mambugbog. Bali nangyari pala ito 30 years ago. Hindi ako sinama ni Silk sa mundo ng nanay niya. Kinuha na siya nito 20 years ago pa nung mamatay yung lolo na kumukup sa kanya. Although hindi ito kasing nakakatakot ng mga nagpasang kwento sa inyo, pero may lesson po akong natutunan. Hindi lahat ng kakaiba ay dapat katakutan. Sila pala ang mas dapat nakahangaan pa. Dahil imagine mo, kahit magkaiba ang mundo ni na Silk at ang nanay niya, nanatili pa rin ang mother's bond nilang dalawa. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Pasensya na po kung hindi ito ganun nakakatakot at hindi rin kayo maapaniwala. Huwag kayong mag-alala Sir Bob, hindi lang naman kayo. Pati yung mga napagkwentuhan ko nito, akala nila nagjo-joke lang ako. Sana po ay mapili ninyong basahin itong story ko. Maraming salamat in advance and more power sa inyong channel.